Magandang umaga po sa lahat. Ngayon po ang ating pag-uusapan ay patungkol naman sa pakikialam ni Trump sa Africa. This time, binumbahan sa utos ni Trump ng Amerika ang Northern Nigeria. Ang pagbubomba ay nakajustify sa pangmamasaker kuno ng Boko Haram na matatagpuan sa Northern Nigeria sa pagmamasaker ng mga Nigerian na mga Christians. At ang bomba ay Christmas Day pa, December 25. At saka nag-Merry Christmas pa siya sa mga patay na mga terorista. Grabe na si Trump. So, Nigeria ay member ng tinatawag na ICC. Sa kabilang banda naman, may operation din ng Amerika na hindi ko lang nalagay sa title dun sa laban sa Venezuela. Ang kalaban naman ng Amerika din sa Venezuela ay yung si President Maduro ng Venezuela na gusto niyang mag-resign at papalitan kagad. Winarningan niya nga ito na mag-resign kung hindi bubumbahin ng gigirahin ng Venezuela. So, ang laban na pinapakita ni Trump sa Venezuela ay dahil may drug cartel na pinoprotektahan ni President Maduro. Pero ito naman ay kine-question naman ng mga commentators, international or commentators who are expert in the affairs in South America na mukhang walang credibility yung laban ni Trump sapagkat po ang mga presidente na marami kung saan marami ang mga drug trades, Honduras, Colombia, Ecuador, ay mga kinakaibigan ni Trump. After all, yung sa Honduras na president, pinardon pa ni Trump na sentensyan siya 400 tons na 400 kilograms na cocaine. So, ibig sabihin, mismo si Trump ay hindi rin siya patas sa paningin niya. Ngayon, pero yung mensahe niya rito ay more on a message given to the International Criminal Court. Kasi ako rin, feeling ko na rin sa ngayon, ang ICC ay feeling nila sila yung policeman of the world. That they can bring and that can arrest everybody in the world to bring it to the ICC court and prosecute these persons. Yan ang sinasabi ko laban sa ginagawa nila. And at the same time, they have just bombed North Nigeria on the justification that this Boko Haram, ISIS, tawag niya ISIS, Islamic State, Independent State of the Islamic States, kung anong tawag na dyan. So with that, binumbahan ito ni Trump on the pretext that it is a war that is in alliance with the present president of Nigeria. So, ngayon, yung pagbubomba niya, ipapakititingnan muna natin kung anong reason. Yan naman po, pinipresent ko lang ito para maibigay ko lang ang konteksto ng tinatawag ng extent ng jurisdiction ng ICC. Ang problema kasi sa ICC, if we will trace back history, nakialam sa awayan sa Israel at Gaza. Ngayon, nag-umpisa itong away ng Israel at Gaza na bago noong October 7, 2023. Na kung saan nagpalipad ng isang maraming misil, mga halos abot 1,000 mahigit, na namatay ang ilang mga Israeli dun sa border with Gaza. At tapos, lumusob sila, giniba nila yung gate, yung wall, at lumusob sila at pinagkikidnap nila yung mga Israeli. Yan ang ginawa ng Hamas. So, nagre-rebuild din naman ang mga Israeli, kasama na si Netanyahu, sapagkat po ay hindi man lamang tinitingnan ng ICC na crime against humanity ang ginawa ng mga Palestino doon sa
doon sa pag-atake nila sa Israel. Kumbaga parang unfair na nangyari. Pag kami umatake, tinitingnan mo kami crime against humanity. Pero ang utak naman ng mga Israeli tsaka Netanyahu ay ano ko lang lamang sila, nagdedepensa lamang sila na kailangan kasi papatayin ng mga Palestino ang mga Israeli doon sa border. So in other words, pwede mo rin sabihin na talagang tama din ang si Netanyahu. Bakit? Sino ba nag-umpisa? Kasi bago yan ang Gaza na binumbahan nila ni Netanyahu, ay wala pa namang nangyari na dati na ganun. Nangyari lang yan matapos yung atake noong October 7. October 7, 2023. So in other words, retaliatory kung titignan mo. 'Di ba? So good morning, Ma'am Chrissy. Pagkatapos niyan, sila pa ngayon, kasi ang gusto ngayon ng Israel ay kay Netanyahu, maubos na yung mga Hamas doon. Pero in the process, ang problema dito ay natatamaan din ang mga civilian. At the same time, maraming mga pagkain na supply ng mga tumutulong na mga ibang bansa galing Egypt at galing ibang lugar ay hindi makakarating ang pagkain sapagkat ay may gera. So in other words, because of this war, continuing war, pwede ba natin sabihin na Israel ang may kasalanan at pinalabasan ng warrant of arrest ng ICC? Ang Israel, siya na leader, si Netanyahu at si Gallant. Yan ang tanong dyan. So ang tanong naman nila ni Netanyahu, where is fairness here? Number one, hindi kami member ng ICC. Bakit mo kami palabasan ng warrant of arrest? And to tell you the truth, matatag ito si Karim Khan. At saka yung pinalitan niya na prosecutor na si Fatou Bensouda. Mga umpisa, mga away-away noon, nag-investigate na rin ang ICC patungkol sa mga atrocities, kung tawagin mo, yung mga ginawa ng Israel laban sa mga Palestino. At si Fatou Bensouda po ay taga Gambia, bansang Gambia sa South Africa. Dito, nabasa ko sa mga balita dito, pati naman inamin naman ng mga grupo ni Fatou Bensouda na talagang under surveillance siya, hinaharas siya ng mga Mossad dahil sa nangingialam siya sa trabaho ng Israel. So despite the fact na nangingialam ang Mossad sa kanyang mga gawain sa habang buhay, apektado pamilya niya, ay nag-proceed na nag-examine sila sa situation sa Palestino. Ang Palestine pwede mo as a state ay kasapi ng ICC. Pero ang Israel ay hindi kasapi ng ICC. So ngayon, nalagay tayo sa sitwasyon na magtatanong ang ICC, pwede ba tayo makikialam sa sitwasyon na ang member ng ICC ang nilulusob, tapos ang lumulusob ay hindi member ng ICC? Yan ang mga tanong. So nagdesisyon ito sila ni Karim Khan, later on na pumalit kay Fatou Bensouda, because of the atrocities that occurred after October 7, 2023, to file a request from the Pretrial Chamber 1 to issue warrant of arrest against Netanyahu and Mr. Gallant, and at the same time, 3 leaders of Hamas. So, ibig sabihin, fair naman sila kasi pati Hamas, yan na leaders, ay kasama din sa warrant of arrest. Itong lang leaders, 3 leaders ng Hamas, ito yung mga utak sa pag-atake ng October 7. So kung titingnan mo, may justification din ba si Netanyahu na magreklamo? Bakit Israel, bakit ini-equal mo kami? Ang complaint nila is, bakit mo kami pinaparehas sa mga Hamas? Mga terorista yun, kami hindi. Ganun ang argumento. In the same manner, ganun din ang argumento ni Trump. Bakit nyo pinapakialaman ng investigation? Kasi si Fatou Bensouda nag-announce ng i-investigate ang mga American soldiers na gumawa ng mga torture acts doon sa Afghanistan. So in other words, here we can see the prosecutor of the ICC and the judges collaborating with the prosecutor na mayroon silang jurisdiction sa mga kaso na kung saan ang involved ay hindi naman kasapi ng ICC.
Ang Afghanistan kasapi ng ICC. Pero ang halimbawa, kung kasapi ba ng ICC ang Afghanistan, hindi ko sigurado pero i-check ko. Ang Amerika hindi kasapi ng ICC. Titingnan, check ko lang. Yes, member ang Afghanistan ng ICC. So member siya noong February 10, 2000, nagpumirma. At naging na-ratify noong 2003 at came into force on May 1, 2003. So, sitwasyon natin, ang Afghanistan ay kasapi ng ICC. Ang Amerika hindi kasapi ng ICC, pero nilusob ng Amerika ang Afghanistan on whatever pretext kasi sa time ni Obama yun, pumasok. At nagkaroon ng mga tinatawag na mga abuses na ginawa ang mga sundalong Amerikano doon sa Afghanistan. Ito ngayon ang isa sa naging subject matter ng investigation ng ICC prosecutor sa panahon na ang prosecutor ay si Fatou Bensouda. Itong kinagalit ng hindi lang si Trump ay may galit dito. Nagreklamo ito si Obama. Nagpagkasunod ang pumalit kay Obama si Trump. Tapos si Trump pinalitan ni Biden, nagreklamo rin si Biden dyan. Tapos si Biden pinalitan ulit ni Trump. Ibig sabihin po, unanimous yung American government, both from the Republican leaders and Democrat leaders, ay against sila sa pangingialam ng ICC sa kaso na hindi naman sila kasapi ng ICC. Another thing na kinagalit ng Amerika ay yung nakikialam ng ICC sa Israel. Ang argumento ng Amerika sa Israel nang pinalabas sila ng warrant of arrest is the same as their argument sa kanila na hindi member ang Israel ng ICC. Bakit kayo nakikialam? At karapatan naman ng Israel na isave nila ang kanilang mga mamamayan laban sa mga Hamas na pumapatay ng pakundangan. Ngayon, ang problema nito naman, sa sitwasyon ngayon, nagpalabas pa ng warrant of arrest, kinagalit nila ng Israel. Ang ICC, laban din sa 3 leader ng Hamas, pero patay na yung 2, isa na lang natira. Patay na, pinalabasan pa ng warrant of arrest. Yan pang isang kagaguhan. Tapos ginawa din nila sa Russia. Ang Russia, kinasuhan nila ngayon, pinalabasan si Putin ng warrant of arrest. Ang tanong ko sa ICC, may ano ba kayo? Do you have that mandate? Ang una ko nakikita, dahil sa hindi klaro ang inyong jurisdiction, na namimilit kayo na meron kayong jurisdiction, yun po ang naging umpisa, doon nagsimula ang inyong problema. Kagaya sa Pilipinas, wala nang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas sapagkat nag-withdraw ng Philippines. At ang basic principle po sa lahat ng international cases, tanong nyo sa lahat international lawyers, kasama si Harry Roque, kasama si Attorney Joel Butuyan, kasama si Attorney Gilbert Andres, isama nyo pa si Conte. International law principle, the basic of which is number 1 yan. Number 1, any state or country can never be taken in as a defendant or as a plaintiff kung walang consent, kung walang pagpayag ang bansa. Example again, natalo ang Philippines sa kaso sa International Criminal ICJ, International Court of Justice. Doon sa usapin sa Dos Palmas, talo tayo na the Netherlands. Pumayag ang Philippines na kumaso. Talo tayo. Ang ating kaso doon ay dapat nasa teritoryo ng Pilipinas yung mga Palm Islands doon sa Silibisi. Nanalo yung Netherlands, talo tayo doon. Dahil pumayag tayo, kumakagat na yun. Ito example number 2. Kumaso tayo sa International Court of Arbitration patungkol po sa West Philippine Sea. At ang ginamit nating batas ay yung tinatawag na
United Nations Convention of the Law of the Sea. At ang kinasuhan natin ng China dahil sa panahon na yun, may ginagawa na mga isla ang China sa West Philippine Sea. Pero bago ko itutuloy yan, matanong muna kayo. Paano ba nagsimula mga isla na yan sa West Philippine Sea? Sa panahon pa po ni Cory, nang agaw-agaw na yan yung China. Panahon ni Ramos, nakaagaw-agaw na. Panahon ni Gloria, nagkaroon ng GMSU, Joint Maritime Seismic Undertaking. Pero ginagawa ng ng China na ploy. Ibig sabihin pakunwari lang na kung may agreement. Ang agreement ng GMSU sa gitna ng Vietnam, Philippines, at saka China. Na joint sila magkakandak ng study, mag-research sa West Philippine Sea na sa kaisipan na may mga langis dito o natural gas na kung makita natin at merong produkto, maghati-hati ang Vietnam, Philippines at saka China sa produkto. Kaso, ang GMSU ay may nagsampa ng petition at pinadeklara yan na null and void ng grupo nila ni Ted Casino. Kita mo, Ted Casino, komunista, pero involved in China, kumukontra siya. Ibig sabihin, it doesn't really follow na yung mga communist-minded sa Pilipinas ay kakampi ng China. Malamang hindi. So ngayon, nadineklara ng Supreme Court na null and void yung GMSU ni Gloria Macapagal Arroyo at ang utak nun ay si Joe De Venecia. So nawala na yun. Ang problema na dumating naman si Noynoy, pasikreto na inappoint si Trillanes na pumunta sa China. At si Trillanes po nakipag-usap sa China. Pagkatapos ng meeting na yun, sinita siya ni Enrile noon. Senador na si Trillanes noon. Sinita siya kung anong ginagawa mo sa China. Binenta mo na ba ang Pilipinas? True enough. Pagkatapos noon, nagkaroon na ng mga isla ang China sa West Philippine Sea. Dinugtungan pa yan. Panahon din ni Noynoy. Mula sa panahon ni Gloria, nagkaroon ng tinatawag na black sand mining. At ang hinanap, manganese. So, ngayon, umabot yun hanggang kay Hermogenes Ibdane na naging gobernador ng Zambales. Kalain mo, binenta ni Ibdane buong bundok ng Zambales sa mga private corporations ko noon, mga Chinese corporations. So, pakunwari lang ng mga private corporations. Pero yan pala, ang nagkwento sa akin, hindi ko na babagitin yung abogado kung sinong abogado, ay ang abogado na graduate sa Mindanao State University. At siya ang gumawa ng kontrata. Gumawa ng kontrata sa gitna ng province of Zambales at saka yung korporasyon sa China. Yung pala, government ng China, yung mga private corporations, binili nila yung mga quarry. Umpisa quarry lang. Tapos yun pala, dinala ng barge papunta sa West Philippine Sea at iyon ang ginamit nila pantabon, pantambak at nagiging isla na ngayon ang dami. So, nakita nyo kung sino mga traidor? O number one na traidor dyan, nakikialam si Joe De Venecia, si Gloria Macapagal Arroyo. Pati si Ramos nagda-traidor din dyan. Hindi niya ginawa ng paraan na ipatigil ang ginagawa ng China. Panahon naman ni Noynoy, naloko din si Noynoy ni Trillanes. Pero hindi ko alam kung totoo, pero naniwala ako na makabayan si Noynoy. At ang ginawa ni Trillanes sa pagtatraidor sa inang bayan, nakatanggap yan sigurado ng pera sa China. At ginawa siyang secret ambassador na makipag-usap sa Chinese officials. At ang kasunod nun, hindi ko alam kung anong pinag-usapan, pero ang kasunod nun na resulta na nangyari ay nagkaroon na ng isla ang China. Hindi nagsimula kay Duterte ang mga isla ng China. Yan ang gusto ko iklaro sa inyo. Kaya don't ever accuse na si Duterte ay traidor sa inang bayan. Maaring pro-China. But that does not mean to say na kapag pro-China ka ay traidor ka. Sa ngayon, kailan ba naglulusob ang mga Chinese? Sa panahon ni Bongbong Marcos. Dito na sila nagbomba-bomba ng tubig. Di ba? O hindi naman natin na maiwasan yan, katotohanan talaga. Hindi fake news yan. So ngayon, sino ngayon ang traidor? Duterte
o si Bongbong Marcos. At least si Duterte, open siya. Mas gusto ko kausap ang China kaysa Amerika. Bakit kung makausap ka, hindi mo pwede sabihin na traidor din ang US? Bakit ka makipag-usap sa US? Just because na mahaba ang ating kasaysayan sa Amerika? Nagkaroon ng Mutual Defense Treaty? Pero hindi man lang ginagalang. Ang ginagalang lang ang Mutual Defense Treaty kung may away ang Amerika, kaya dinala ang Pilipinas, mga Pilipino, 10,000 Filipino soldiers, dinala sa PEPTOC, sa Philippine Expeditionary Forces na dinala sa Korea. Diyan sumikat si Colonel Boni Serrano na naging Medal of Valor awardee. Pati si Captain Yap na Sambales, Medal of Valor awardee. Yan ang sila dalawang Medal of Valor awardee diyan sa awayan sa Korea, sa Battle of si Boni Serrano naman, nag-crossover siya sa ilog na kasing lamig ng yelo. Dala niya 6 lamang sila. Kasama niya mga sarhento niya. Si Colonel Boni Serrano. Pagtawid nila, nakipag-engage sila ng putukan sa mga North Koreans at saka Chinese. Natalo nila kasi magaling kasi mag-discard ito si Colonel Boni Serrano. Major pa lang siya noon. Ang impression ng mga Koreano noon at saka Chinese noon na kasama sa North Korean side ay napakarami nila. Kaya sumuko. Dahil sumuko, binigyan ng award si Colonel Boni Serrano ng Medal of Valor. Yung Boni Serrano Street ngayon sa harap ng Krami, papuntang Aguinaldo, yan po ay pinangalan sa kanya. Namatay si Colonel Boni Serrano sa panahon ni Marcos Sr. Dumalo si Marcos Sr. sa burol ni Colonel Boni Serrano at nakadisplay ang 34 medals kasama mga Medal of Valor. Sabi ni Marcos Sr., tatay ni Bongbong, sa kanya ba na to? Sabi naman ng mga media na kasama niya, Sir, walang peke dyan. Sa kanya lahat yan. Yung mga naman, ang patama naman yun ng mga media kay si Marcos Sr. Kasi pinagmamayabang niya 27 medals niya kuno sa panahon ng Hapon. Peke kuno lahat yun. Well, that's not our concern. Our concern is this. So ngayon, kung gano'n ang sitwasyon, ang tanong, may jurisdiction ba ang China pagdating sa Pilipinas na imbestigahan nila si J.C. Duterte? In the same manner, kung anong argumento ng Russia, US, at saka Israel na hindi member sila ng ICC kaya hindi mo pwede imbestigahan ang mga tao namin, dapat ganun din ang treatment ng ICC sa Pilipinas. Igalang naman ninyong Pilipinas. Hindi na member ng Pilipinas na magsampa kayo ng investigation. Ang preliminary examination is not an investigation. So, with that, ang problema lang sa ICC, feeling nila ni Patubin Sauda, si Karim Khan, ay feeling nila sila na yung policemen of the world, na sila makapagbigay ng katahimikan sa mundo, makapagbigay ng katarungan para sa mga batang namatay, sa mga batang ginutom. Biro mo akusasyon na sa Israel dahil sa mga pagkain hindi nakarating sa mga anak ng Palestino ay may kasalanan ng si Netanyahu, may crime against humanity siya. Ganun po. Ang tanong ko naman, bakit 4 ang krimen na hawak ng ICC, Mr. Karim Khan? Listen to this. There are only 4 crimes na sakop ng inyong jurisdiction. Crime against humanity, genocide, war crimes, at saka crime of aggression. Ngayon, nag-aggressive naman agression na, nilusob na ng Russia yung Ukraine. Bakit hindi kayo nag-imbestiga sa paglulusob? Ang inimbestigahan nyo yung mga bata na nilipat mula sa Ukraine papunta sa Russia. O ngayon, naglusob yung Hamas sa Israel. Bakit hindi nyo imbestigahan ng paglusob? Ang inakusahan ninyo yung Israel. Hindi nyo inakusahan ng Israel na naglusob sa Gaza. Kundi,
Ang inaakusan nyo sa Israel ay pinagutom nyo mga bata. Wala makain ng mga bata dahil sa gira. O sa Amerika naman, ang style ninyo, dahil member nyo Afghanistan, sa Afghanistan nakagawa ng tinatawag na pag-abuso yung mga sundalo ng Amerika. Oh, bakit hindi nyo kinasuhan ng Amerika sa aggression? Nag-invading the other countries. Kagaya dito ngayon sa Venezuela. Nilusob na ng US ang Venezuela. Hindi nyo kakasuhan si Trump na aggression. Grabe talaga, selective justice kayo. Tapos si Duterte bakit si Duterte lang? Bakit hindi nyo sinama lahat kung talagang may kaso kayo? Ang tanong ko dito. Dapat hindi nyo, dapat naging patas kayo. Alam nyo naman na sa panahon na nag-umpisa kayo ng kaso laban sa Philippines, na nagsampa kayo ng kaso, yung by the use of acquisition of jurisdiction ay hindi na member ang Philippines. Ba't inantay nyo pa na hindi na maging member? Dapat bago matuluyan na maging hindi member ang Philippines, dapat bago mag-March 16, 2019, dapat nagsampa na kayo ng kaso. Kagaya sa ginawa nyo sa Republic of Burundi. October 27, 2017, mawawala ng jurisdiction ng Republic of Burundi sa ICC. Nagsampa sila ng kaso, October 24, meron pa. Sa Philippines, March 17, 2019, ay hindi na member ang Philippines sa ICC. Tapos, May 24, 2021, nagsampa pa kayo ng kaso. Ibig sabihin po, kayo ay may selective justice kayo. Pinipili nyo ang bansa na hindi kayo, yung kaya-kaya ninyo. Isa pa, the issue laban sa inyo. Lagi kayong ini-issuehan mula pa ng pag-umpisa ng ICC, puro African states lang ang binabanatan ninyo. Para mapatunayan ninyo na hindi lang African state, the first time na hindi African state ang pinaaresto ninyo ay Philippines. Kaya pinaaresto nyo yung brown ang kulay, the first time na nangyari na hindi itim ang kulay ang hindi itim ang kulay ng kanilang balat. Ginawa nyo na sample si Duterte para patunayan nyo sa mundo na hindi kayo selective, na Korea South Africa lang inyong binabanatan. So, binibring up ko ito para mapakita. Ito, tingnan ninyo, ipakita ko sa inyo ngayon yung pag-atake ng Amerika sa Northern Nigeria. Ito po, walang pakialam ang Amerika kung kasuhan nyo sila ng kaso sa ICC. On Christmas Day, President Donald Trump announced that the United States had carried out airstrikes against Islamic State targets in northwestern Nigeria. The announcement, made on Trump's Truth Social platform, immediately drew global attention, not just because of the timing, but because of the justification. Trump said the strikes were aimed at Islamic State militants who, according to him, had been viciously killing primarily innocent Christians in the region. Both the U.S. Africa Command, known as AFRICOM, and the Nigerian government later confirmed that the strikes had taken place. But why did the United States intervene in Nigeria at this moment? And what does it mean for the region? Let's take a closer look. According to AFRICOM, the U.S. military conducted precision strikes in Nigeria's Sokoto state, near the border with Niger. The operation reportedly targeted 2 militant camps linked to the Islamic State's Sahel affiliate, known locally as Lakurawa. U.S. officials told American media that several militants were killed in the strikes. AFRICOM said the operation was carried out in coordination with Nigerian authorities, and early assessments indicated multiple ISIS terrorists were eliminated. A Pentagon-released video showed at least one projectile being launched from a U.S. warship,
highlighting the scale and sophistication of the attack. Nigeria's foreign ministry later confirmed that precision airstrikes had hit terrorist targets and emphasized ongoing security cooperation with the United States. The United States emphasized that the strikes were conducted in coordination with Nigerian authorities. In an initial statement, AFRICOM said the operation had been carried out at Nigeria's request, though that language was later removed. Footage released by the Pentagon showed at least one projectile being launched from a U.S. warship, underscoring the scale and reach of American military involvement. Nigeria's foreign ministry confirmed the attack early the following morning, stating that precision airstrikes had hit terrorist targets and reaffirming its commitment to structured security cooperation with the United States. President Trump framed the strikes as a direct response to what he described as the slaughter of Christians in Nigeria. In his Truth Social post, he said he had previously warned terrorists to stop killing Christians or face consequences. Trump used unusually strong language, praising what he called perfect strikes and declaring that under his leadership, the United States would not allow radical Islamic terrorism to prosper. He ended his message with a Christmas greeting, one that underscored both the religious framing and the political tone of the operation. For Trump, the strikes were not just a military action, but a message. Nigerian officials welcomed the cooperation, but pushed back against Trump's emphasis on religion. Daniel Bwala, a senior advisor to President Bola Tinubu, said the U.S. and Nigeria are aligned in fighting terrorism, but warned that focusing on Christian killings could worsen tensions. Nigeria's government has repeatedly argued that terrorist violence in the country does not target one religion alone. President Tinubu, in a Christmas message issued before the strikes were announced, called for peace between Nigerians of different faiths and reaffirmed his commitment to protecting Christians, Muslims, and all citizens. From Abuja's perspective, the threat is security, not religion. The strikes follow months of pressure from Christian advocacy groups and senior Republicans who argue that Christians in Nigeria are facing systematic persecution. Trump has repeatedly echoed these claims. In October, he accused Nigeria of violating religious freedom and later designated the country as a country of particular concern under U.S. law. He also threatened to cut off aid and warned of military action if Nigeria failed to stop the violence. Behind the scenes, U.S. Africa Command reportedly developed strike options weeks earlier, and American intelligence flights had been operating over Nigeria since late November. The Christmas Day attack appears to be the culmination of those preparations. Nigeria's security crisis is complex and long-running. Boko Haram and Islamic State affiliates have carried out attacks for more than 15 years, particularly in the northeast. Thousands have been killed and millions displaced. While churches have been attacked, mosques have also been targeted. Just days before the U.S. strikes, a suicide bombing at a mosque in Borno State killed worshippers during evening prayers. Human rights groups say that Boko Haram has killed more Muslims than Christians overall, challenging claims of a targeted religious genocide. It is not only the Christians they are killing, they are also killing those who are not Christians too, but that they are coming to assist. We should allow them, but we should not just depend on them alone, because it is only God that really save us from this situation. Some experts remain skeptical about the effectiveness of the U.S. strikes. Analysts say the Northwest region targeted by the U.S. is often dominated by criminal bandit gangs, some of which collaborate loosely with extremist groups. I personally have a feeling that in the next couple of days, they are going to have a sit down together.
and then we will find a common front in this fight against insecurity. If you go to Africa, people respect Donald Trump because when it comes to fight against terrorism, he has never minced word. He was never politically correct about it. He's willing to fight it, and that's all we ask for. Leaders that can be very straightforward in that regard and willing to collaborate with you in that fight. Former U.S. officials and regional experts argue that evidence of a strong Islamic State cell in the area is limited. They warn that airstrikes alone rarely lead to lasting reductions in armed group activity. To critics, the strikes appear more reactive than strategic. We have issued a communique making clear that what's going on in northern part of Nigeria has nothing to do with the kind of atrocities we see in Sudan or in some part of eastern DRC. I think the complexity of the situation in northern Nigeria should push us think twice before declaring such or making such statements. The U.S. airstrikes in Nigeria reflect a mix of counterterrorism strategy, religious freedom politics, and presidential messaging. For President Trump, the operation sends a signal of strength and moral resolve. For Nigeria, it reinforces international cooperation, but also raises concerns about oversimplifying a complex conflict. Whether these strikes weaken extremist groups or merely escalate tensions remains to be seen. What's clear is that Nigeria's security crisis and the debate over how to address it is far from over. Okay, so ngayon, yan po yung sa Bumba kahapon lang, Christmas Day bombing. Na ipe-present ko naman sa inyo po yung mga tinatawag na mga argumento nila ni Netanyahu sa sobrang pangingialam ng ICC. Ito. Tingnan natin itong interview. Ito yung salita ni Netanyahu. The anti-Semitic decision of the International Court in The Hague is a I-present natin. modern Dreyfus trial, and it will end the same way. 130 years ago, the French Jewish officer Alfred Dreyfus was falsely accused of treason by a biased French court. In response to these false accusations, the great French writer Émile Zola wrote his monumental essay, J'accuse. He accused the French court of anti-Semitic lies against an innocent officer who was later exonerated of all guilt. Now an international court in The Hague, also headed by a French judge, is repeating this outrageous offense. It is falsely accusing me, the democratically elected Prime Minister of the State of Israel, and Israel's former Defense Minister, Yoav Gallant, of deliberately targeting civilians. This when we do everything in our power to avoid civilian casualties.
We issue millions of text messages, phone calls, leaflets to the citizens of Gaza to get them out of harm's way, while the Hamas terrorists do everything in their power to keep them in harm's way, including shooting them, using them as human shields. The court in The Hague accuses us of a deliberate policy of starvation. This when we've supplied Gaza with 700,000 tons of food to feed the people of Gaza. That's 3,200 calories for every man, woman, and child in Gaza. And these supplies are routinely looted by Hamas terrorists who deprive their people of much needed food. Yet just in the last few weeks, Israel facilitated the vaccination of 97% of the people of Gaza against polio. This doesn't prevent the court of accusing us of genocide. What in God's name are they talking about in The Hague? The truth is simple. No war is more just than the war that Israel has been waging in Gaza after Hamas attacked us unprovoked, launching the worst massacre against the Jewish people since the Holocaust. The decision to issue an arrest warrant against me, the democratically elected prime minister of the state of Israel, and our former defense minister, was made by a rogue prosecutor who's trying to extricate himself from sexual harassment charges, and by biased judges who are motivated by anti-Semitic sentiments against the one and only Jewish state. These judges did nothing. They did nothing against the real war crimes committed against the millions who've been murdered or uprooted by the dictatorships in Iran, Syria, and Yemen. Instead, they falsely accuse the one democracy in the Middle East, Israel, thereby imperiling the right of all democracies to defend themselves against murderous terrorists and tyrants. Nor did the court do anything against the Hamas terrorists who raped our women, beheaded our men, burned babies alive in front of their parents, and kidnapped hundreds of men, women, and children to the underground dungeons of Gaza. They're still holding 101 hostages, citizens of many lands, including the United States. Come to think of it, the court did issue one arrest warrant against Hamas. Now hear this. They issued an arrest warrant against the corpse of the Hamas arch-terrorist Mohammed Dev. His corpse. What an absurdity. No biased anti-Israel decision in The Hague. Pinapoint out dito ni Netanyahu para tawaging patas ang ICC. Nagpalabas sila ng warrant of arrest laban sa isang patay na tao. Inaakusa din ni Netanyahu ang French judge na anti-Semitism sila, yung mga French. At for all you know, na research ko si Attorney Karim Khan, although siya po ay British citizen, ang lolo niya po ay isang mataas na official sa Pakistan. Ibig sabihin, Pakistan blood siya na nagaling. So with that, maiintindihan mo na lang sentiment na bakit siya masyadong feeling nila ay sila ng police of the world. Na kahit sino pwede lang banggain. Kaya ngayon, para patunayan nila, kasi ang akusasyon sa kanila ng marami, pati ang Israel ay umakusa sa kanila, pati United States of America, pati yung iba umakusa sa kanila, na sila ay African states lang ang binabanatan. So para mawala yung akusasyon, si Duterte, nagkaroon sila ng pakakataon kay Duterte, si Duterte binabanatan. But then my problem with that here, meron bang fairness ng tinira si Duterte? Kung i-compare mo sa Amerika, sa Russia, at saka Israel, pariho ang sentimiento. Hindi na kami kasapi ng ICC. Bakit nyo kami pinapakialaman? Ngayon, when it comes to the fact that there are so many persons mentioned in the information that were brought forth to the hands of the ICC prosecutor, no less than by Trillanes, Attorney Sabio, and Mato, and including Las Cañas. Why? Why? Bakit? Why is it that you only charge against Duterte? Hindi nyo sinamang ibang tao. Nakabanggit doon si Bato, hindi sinama. Si Albayalde, hindi nyo sinama sa paghingi ng warrant of arrest. Kung sino pang ibang binanggit, kung binanggit si Sara, bakit hindi sinama? Bakit hindi sinama doon si Karamat? Hindi sinama si Edelberto Leonardo.
na namigay ko noon ng pera for every person that who may be killed during the Tokhang operations. But hindi sinama si Roy Nagarma. That only means to say na wala silang ebidensya. That means to say also na si Duterte lang gusto na banatan, di ba, Claudia? Wala akong pakialam kung tawagin niyo ko DDS. I'm fighting for the truth. I'm fighting for the law. That was discriminated against just because of their intentions and because of their grand schemes of things that they want to continue to rule the Philippines. Gusto lang ni Bongbong na maging mapanatili na siya ang presidente. Kaya nga, bantayan ninyo in the next few years, in the next few months, gagawa ng diskarte niyan, arigluhin ang konstitusyon para mananatili siyang presidente. Hindi nyo ba nakikita yon? Ganun po ang katotohanan dyan. Nagpatalo. Tapos karamihan sa mga makadilaw, mga pink, kagaya si Atty. Kenzo, si Bad, o lahat kung sino pang iba, pati si political scientist na si kaibigan ko rin, si Ronald Llamas, lahat-lahat kayo, gumagawa kayo ng kwento na kailangan tanggalin si BBM, pero binigbigyan kayo ng pera ni BBM at saka ni Lisa Marcos, pero kung tanggalin si BBM, tanggalin niyo muna si Sara. Anong klase mga argumento? Ang akusasyon ninyo, nakawatan si Sara hanggang akusasyon lang. Hindi nyo pa patunayan beyond Mary Grace Piatos. Alam naman ninyo yan na kapag ang pera ay confidential, sikreto yan. Para yan sa pundo na ibinibigay sa mga informante na magbigay ng informasyon. At hindi ibig sabihin na kung Mary Grace Piatos ang pangalan ay ninakaw na at binulsa na. So para sa kanilang mga ebidensya pinresent sa Quadcom hanggang napunta lamang kay Colonel Dennis Nolasco at saka si Colonel Raymond Dante na chika ang pera na punta. Wala kayong ebidensya na napunta. Tapos matagal ng issue na yan. Nung huli nang wala na kayo makikita, tinrabaho naman ni Trillanes at saka ng bayaring abogado rin na si Atty. Raymond Palad, ipadismark ka talaga ka. Na gumagawa kayo ng affidavit ni Madriaga na kulang-kulang maraming butas. Tapos lalabas kayo mga press release, ang dami nyo, may mga kinabit nyo pa sa mga mainstream media para palabasin na kunwari maayos, may detalye, may ebidensya. Itong Romel Madriaga, dapat kung totoo sinasabi mo, dapat kompleto detalye mo. Number 2, kung totoo sinasabi mo, dapat nung una ka pa nagsalita. Nung hindi ka pa nahuli. Nahuli ka lang nung sa kidnapping, inoperate ka pa ng PNP nandun sa Rizal province, daming armas na kuha sa iyo, tapos sasabihin mo na malinis kang tao. May warrant of arrest ka noong 2022 dahil kinidnap mo ng June 3 ang dalawang Filipino-Chinese na si William tsaka si Mark Lu. Biro mo, kinuha ka na yun ng magpipinsan, si Mark Lu tsaka si William Lu, na magiging gwardiya, ikaw escort sa kanila, ini-escortan mo, kinidnap mo, kagago. Anong klase? Sino ka para paniwalaan? Suicide bomber ka? So ganun po ang kinikwento ko rito. May collaboration may galing sa gobyerno natin at kung bakit si Duterte lang, yan, kaya nag-iisip ako, kaya nagsimula yung pangungulikta noong September 22 ng 2 bilyon kada buwan. Yan ay nakikita ko na parang ginamit kasi no matter the integrity of, sabihin natin, karimkan, pag binigyan mo ng bilyon-bilyon yan, sigurado bibigay yan. Kaya doon kinuha ang pera para pamigay doon sa ICC. At bakit si Duterte lang? Yan ang indikasyon na kung may kasalanan talaga, dapat kasama ang entire team. Paano mo masabi na may conspiracy kung isang tao lang inyong inaresto? Ha? Dapat kung may conspiracy, dapat marami, kasama lahat. Eh bakit isa lang? Inapapatunay lamang po yan na wala kayong ebidensya, ginagawa nyo lang yan for the purpose of politics sa 2028. Kaya na resulta yan, hindi na nabantayan ni Bongbong, wala na pakialam si Bongbong kung nagawa ang mga proyekto o hindi. Kasi ang pakialam niya, meron siyang commission na makukuha ng 20% sa kada proyekto.
at i-deliver sa kanya ni Saldico, after makuha naman ni Saldico at saka ni Romualdez ang kanila at makuha din ng kontraktor para sa kanilang ganansya at makuha din ng ibang congressman ang kanilang ganansya. So ang malinis na napunta na pera, 2 billion a month ang napunta kay BBM. In addition to that, hindi pa siya nagkasya, kumuha pa siya ng 100 billion na insertion. Pero ang insertion yun, lumalabas na, hindi naman masama ang insertion. Kundi ang problema, lumalabas na may mga porsyento rin kinunan. Nang ibig sabihin, kung hindi lumabas na ghost project, ay lumabas na substandard projects. Kaya wag yung titingnan kung may insertion ay masama na yan. In fairness to people who have insertions, basta maayos naman ang proyekto, wala akong problema doon. So, ganoon ang ating presentasyon sa ngayon. Pinakita ko lang sa inyo kung anong ICC. Ng ICC ay feeling nila pulis sila sa buong mundo. Feeling nila kaya nila tirahin lahat. Sa Russia, talagang sinintensya ng Russian court sila ni Karim Khan at siyang mga judges. Sapagkat wala kayong batas na magagamit na bakit makialam kayo sa trabaho ng Russia. At saka, of all cases, bakit yung child trafficking lang ang kinaso nyo kay Putin? Bakit hindi nyo siya kinasuhan ng war aggression? Hindi nyo kinasuhan ng aggression yung Hamas o di kaya yung Israel. Ang kinaso sa Israel yung pagpagutom sa mga bata. Sa Amerika, hindi nyo makaya mga presidente ng Amerika? Ilang bansa na ba sinakop ng Australia, ng Amerika? At ang pagsasakop po ay isang criminal act na pinaparusahan ng ICC. So selective kayo, namimili kayo. Tapos kung kaya-kaya na ninyo, ibig sabihin bakit ka na namimili? Isa lang po ang dahilan kung bakit ka namimili. Namimili ka dahil may pinapaboran ka. May pinapaboran ka dahil kumita ka. Ibig sabihin, maaring tama para sabihin na yung sinasabi ni Toby Chanko na nanghingi si Romualdez, Martin Romualdez ng trilyon para bahala na siya na mawala sa landas ang mga Duterte. Ganun lamang po aking masasabi. Kaya kayo dyan ang tumatawag sa akin, bahala kayo sa buhay ninyo. Basta I'm only telling the truth. I'm only telling what is happening. Tapos ang aking opinion, sinasabi ko na lahat ng ginagawa nyo rito ay dapat kung patas yan, kung totoong kaso yan kay Duterte, dapat sabay-sabay sinampapin na labasan ng warrant of arrest, hindi lang si Duterte. Di ba? Hanggang dyan na lang ako muna. At 52 minutes na. Cardo sa Bukid Baka nga, si Lisa AM, facilitator, tapos si Trillanes ang bagman to the ICC. Gano'n, nakikita ko si Trillanes ang ipag-usap doon. Tapos gumawa pa ng kasinungalinging kwento na nagbabayad din si Duterte 150 million naman kay Kupan. Hello, may pera ka ba? Pababayad, maubos ka dyan. Kabubuhan mo naman. Ikaw naman, bad ka naniwala dyan, bad. Hindi totoo yan. Kayo ni Inso, huwag ka maniwala. Abogado ka, Inso. Alam mo naman na walang abogado tumatanggap ng ganong kalaki na bayad sa mga kada kaso. Tapos, sabi ni Cardo Saboked, your thoughts are good as mine. Merry Christmas to Dr. Toto. Argo, good job, host. Madami kami agree sa analysis mo. So, Greg Babaran, puro theory sa mga, ito naman, ikaw, alam mo, Greg, diskarte mo dito, kwento ka ng kwento, ayaw mo patanggapin ang katotohanan. Sinasabi mo lang, theory, di ba? Anyway, Merry Christmas. Sa inyo, wala akong problema kahit tawagin niyo kung didiis. Walang problema ako. Argo, thank you, host. Continue to fight for what is right. Ron Falero, free President Rodrigo Duterte against false and fake accusations against him. Russia is ready to arrest. Okay. Delikado yun. Arestuhin talaga sila. Yan ang nakikita ko. O si Claudie, didiis ka? Didiis ako. Anong problema mo? Christopher, banga. Chris, banga. Iba nga. Personally, love everything in you. I'm a Nigerian. Ona Elga, Aqua, from State of Nigeria. Christopher, iba nga. Thank you for commenting. I love Nigeria and what is it is doing now. Dante Gorgonio, dapat kung Amerika, Russia at China nagkaisa na gipitin na nila ang ICC. The problem with ICC is they are
already overstepping on its boundaries, going beyond what their powers are. So, kaya pala, okay? Inkarnasyon, lapitan. Jason, good morning. Some X508, anti-Zionist does not equal anti-Semitism. Tapos, Galaxy, good afternoon po, Sir Toto, watching from Singapore. Some X, criminal. Argol, samantala si BBM, problema sa iyo. Ikaw pa mismo na gumawa ng paraan na arestuhin na without warrant from the court. Tingnan nyo na pag pumalit ng administrasyon, makukulong kayo habang buhay. Ako mismo magsasampa ng kaso na murder, na criminal, na kidnapping laban sa inyo. Pero at least may sinampa na si Amy Marcos eh. Miss Daisy, Republican kasi si Trump. Actually, Republican tsaka Democrat nag-isa eh. Against ICC sila. Sabi ni Des kasi yung kapatid ko, parang gusto nila magpulis sila sa buong mundo. Tama po yung kapatid. Robin, violence in Nigeria does not discriminate. Dennis kasi baka pati ito pakialaman din ng ICC. Manlangit, Ricky, si Perardi ginagawang perahan ng ICC. Kung palayasin nila si Perardi, wala na sila. Sa totoo lang, hanggang ngayon nag-iisip ako, binigyan talaga ng pera si Trillanes na taga-abot doon ng pera. Kasi isipin mo, pag binigyan mo kalahating bilyong piso, ang lahat ng judge, ay, tatanggapin yan. Okay, 3-0. Ang ayaw lang manaman sa war on drug, yung pakinabang sa droga dito sa Pinas, gamit na gamit kasi. Ito naman, may iba-vlog ko ulit yan, si Kian de los Santos, ay yan po ang pruweba pabor kay Duterte. Ha? Bakit pabor? Kasi magpapatunay na hindi pabaya si Duterte at pinakasuhan niya ang mga pulis na pumatay kay Kian de los Santos. So Rex Barros, para ano ba nang ibang ihip ng hangin, Rex Barros? Pasensya ka na kung what you are thinking na bibirahin ko si Duterte just because of marites na mga kwento, huwag na. Dinidepensan ko si Duterte dahil po kidnapping na po nangyari sa kanya. Wala yan sa batas. Iba yung krimen. Ang krimen ni Duterte ay hindi mo pwedeng bayaran sa paggawa ng isa pang krimen. Ganun lang kasimple. At saka dito sa Pilipinas dapat siya kinakasuhan. Meron naman tayong batas against crime against humanity. Sana po may pagkikinig sa iyo na lawyers. Sigurado ko po may maraming nakikinig ng mga abogado. Si Ernie, DD spotted. Ano kung DD spotted? Mas mataliw pa naman ako sa iyo. Huwag kayo magsabi na mga DDS bobo. Ako, DDS, tawagin niyo ako DDS. Bobo ba ako? Bergie Piquero, Adictos at President ng Pinas. Robin, call for investigation ng Trump for crimes against humanity. O yun, imbestigahan niyo si Trump kung gusto niyo. Maria Villanueva, tama po kay attorney. Louie Benko, parang si Trillanes ang suwail. Yan ang usapan noon. Kaya nga ayaw niyang pag-usapan. Basang sisi, big bully ang Trump na yan. Pero hindi niya mabubuli ang Canada. Ibang usapin naman yan, basang sisi ang Canada. Ang pinag-usapan lang natin ay ICC. Cloudy, nonsense ka boy. Nonsense ka rin, Cloudy. Warlito Viola, dapat maparusahan mga judges. Salvador, at tingin ko mga judges ng ICC nakatanggap yan eh. Salvador Adra, Toto Tirador, huwag na tayong pumunta sa issues ng ibang bansa dahil yan ng bansa. Kailangan natin yan dahil apektado tayo. Kapareho ang issue. Hindi mo pwede sabihin na huwag ng issue sa labas ng bansa. Pareho po yan. Hindi mo pwede isang tabi yan. Anika Angelo, kasi pera ang pinairal ng gobyerno natin, kaya yun ang nangyari. Ano pa ba? Bakit ba magnanakaw pa si Bongbong Marcos? Para saan ba ito? Di ba, presidente ka na, magnanakaw ka pa? Ebidensya natin yan, maliit ang pera ang binigay ni Saldico sa kanya. Ibig sabihin po, talagang ang target nyo lang, mawala sa landas si Duterte. Ganun lang kasimple. Flor de Lisa Longakit, dapat sir ipalabas na si Tatay Digong. Bakit di matitis dito sa ating bansa? Dapat sinabay-sabay niyo kung makatotohanan kayo. Bakit si Digong lang ang may kaso? Marilyn Bundok, good day po Sir Toto Kausing. Bernard Magtibay. Chrissy, good morning. Okay. Tapos si Cardo sa Bukid, your thoughts are good as mine, okay? Si Argo, good job po, host. Tapos si Cardo sa Tubig, baka nga si Lisa M. Facilitator.
Tapos Greco Batista, pa-shoutout boss amo manager dito sa akong papa na si Gary Bautista. Number 1 fan kanya, boss. Okay. Ma-shoutout kay Gary Bautista. Tapos si Ferdinand San Juan. Magandang tanghali po ni Toto. Jid Style TV, watching from Saipan. O kapo ko MSU na Saipan. Bog sa Adam, naubusan na nga ng alas ang admin ni Bangag, sir. Mamaya, bago ko pagtapos to, i-remind mo ako. Carlos sa Bukid, gano'n na nga po, Dok Toto. So, Ronel, galing-galing ni Katoto, sabi ni Argo. Si Ronel, Argo. Okay, tapos si Dante Gorgonio. Si Trillanes talaga ang bagman dyan. Pangbayad doon sa ICC para P15 si Tatay Digong. Si Gregorio Babaran, maraming DDS na matatalino pero sumasamba sa mamamatay na tao. Okay lang kung patayin ng tao kung talagang dapat patayin, Greco. Eh, bakit si Trump hindi pa pumatay? Bakit sino bang tao na hindi pumatay? Si Moses nga pumatay. Si Mao Zedong pumatay. Maraming pumatay. Pero sa mga panahon na gumagawa, may isang kampanya na ginagawa at hindi maiwasan ang mga namatay. Kagaya sa pagdedepensa ng Israel, maraming namatay kasi hindi naman maiwasan na may mamamatay. Kasi ang sabi ni Netanyahu, binibigyan nila ng pagkain ng mga Palestino para gumilid kayo para hindi ka matamaan. Ang ito naman ginagawa ng mga Hamas, binabaril ng mga Palestino, bumalik kayo para matamaan kayo. Yan ang ginagawa nila. So, Ronel, magaling sa buong universe. Celso Talisik, kay Katoto, naniniwala kami. Salamat po. Tapos si Gregory Babaran, pansin ko lang, halos lahat ng DDS galit na sa mundo. Hindi po. Hindi po galit. Hindi po kami galit sa mundo. Gagagalit lamang kami dahil po ang katarungan ay hindi sinusunod, ang batas hindi sinusunod. Kaya pwede na rin ako makisali sa DDS kasi inaapi ninyo. Di ba, Greg? Kakampi mo si BBM na mga api ng magnanakaw. Grabe naman kayo, pati magnanakaw, hindi nyo awayin. Di ba, Bad? Bakit hindi nyo inaaway si BBM? Kainso, grabe na pagnanakaw ni BBM, kinidepensan mo pa rin. Si Ronald Llamas, pero medyo fair pa si Mr. Ronald Llamas kung magsalita eh. Si Risa Hontiveros naman ng girlfriend niya, kung magsalita, lagi gusto niya iimbestigahan ng panahon ni Duterte from 2016 to 2022. Ano ka klase, Risa? You will never win kung hindi ka justified, hindi ka fair. Ganun lang masasabi ko, Risa. Show your fairness. Noon, ako na nga, kumakampi na nga ako sa iyo noon, nawala ng respeto ko sa iyo. Dapat lahat pero tapos hindi ba lang ako nakarinig na nagsalita ka kontra kay Bongbong Marcos, Risa Hontiveros. Kasi kung tawagin mo insertions, hindi ko naman alam kung tama pagkagawa, pero meron kang 3 billion noong 2025 na budget. Kaya huwag ka na kwento-kwento na magmayabang na wala kang insertion. Hindi naman masama ang insertion eh. Basta lang nagamit lang, napunta sa maayos. Sa cardio sa bukid, hasok-plak si Grigong Gunggang. Ganun lang yan ha. Magandang umaga po sa inyo. Magandang tanghali po.